A very blessed morning to each and every one of us. A very, very blessed day sa ating lahat, no? Every day is a blessed day. Hindi lang po isang araw. Lahat ng 7 araw na singkad na ginawa ng Diyos, pinagpala yan. Dahil kay Jesucristo na namatay sa krus at nag-alay at nag-atang ng kanyang buhay sa ikatutubos ng kasalanan ng sangkatauhan. And praise God, naganap na po niyang lahat. Ngayon po, it is finished na. At yan po ang topic natin sa umagang ito. Babasa natin dito sa Bible, ang it is finished. No? Ang yung death of Jesus. May significance po ito lahat. Okay, natin. Tingnan po natin, the death of Jesus. Mula po sa John chapter 19, umpisahan ko sa 28, di ko alam kung kailan ko matatapos, no? Basta basa lang tayo. Dito nagbabasa-basa lang tayo eh. Sorry for that. Later, knowing that everything had now been finished, and so that Scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Take note that. Tandaan niyan. I am thirsty. A jar of wine, vinegar was there. So they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk on the hyssop plant, tulad ng nasa litratong yan, and lifted it to Jesus' lips. Parang itinusok nila sa isang, kung ano man yung parang matulis na yun at inabot nila kay Jesus Christ nung nakapako siya sa krus. Tingnan nyo, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Hanggang doon lang basa natin. So, 28 to 30 pala siya. No? Pinakamahalaga itong 30. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Ang Panginoong Jesus ang mapuri sa kanyang mga salita, sa ating pagbasa ng kanyang mga banal na salita. I am thirsty. Pag nauuhaw tayo, diretso tayo sa rep natin, kukuha ng maiinom, whether meron kayong nilagay na soft drinks doon, meron kayong nilagay na 8 o'clock or tang or whatever. At higit sa lahat, meron kayong tubig, pamawi ng uhaw. Sa umaga naman, nagtitimpla tayo ng kape para pampainit ng sikmura. Pero ano ba talaga yung pagkauhaw na binanggit ni Jesus nung siya nakabayubay sa krus? Nauuhaw siya sa mga kaluluwa ng tao. Araw-araw, inaanyayahan niya ang mga tao na tanggapin ang kanyang ginawa sa krus. Patuloy yung pagkauhaw na yun in that sense. Mahal niya lahat ng tao. Gusto niya iligtas lahat ng tao. Kaya nung Old Testament times, ang mga tao inaabot na pilit ang Diyos, subalit laging nabibigo, laging pumapalpak, laging nagmimintis, at laging bumabagsak ang tao sa kanyang nature, sa kanyang abang kalagayan. Subalit nang si Jesus ay nabayubay sa krus, siya ang ating perfect offering. He's the Lamb of God who take away the sin of the world. Amen? Naganap na po niya, na-accomplish na po niya ng perpekto. Kaya ngayon, patuloy ang kanyang pag-anyaya, nakalagay sa Book of Revelation, I am knocking at the door of your heart. Anyone who hears it and opens the door and let me in, we will sup together. Ibig sabihin, sabay kaming kakain sa kanyang table. Ibig sabihin nun, pag si Jesucristo ay nandito na sa table ng iyong puso, lagi kang busog spiritually. Lagi mong hahanapin ang mga bagay ng Diyos. Lagi mong hahanapin si Jesus at ang mga bagay tungkol sa Kanya. Tuloy natin. A jar of wine, vinegar was there. So they soak a sponge in it. Soak a sponge. Parang, soak. Binabad nila, no? Yung sponge doon sa vinegar. Tapos, put the sponge on a stalk. Yung parang ginagamit yan ng
Parang matulis na bagay na ginagamit ng mga Romanong sundalo, no? Put the sponge on the stalk of the hyssop plant. Ayun, sa hyssop plant lang pala. Para siyang para matulis na pinagputulan ng kahoy, no? And lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." Ano ang sinisimbolong vinegar na yan? Para po sa akin, ayon na rin sa binasa natin, yung sponge na yan, yung parang foam na yan ay inilagay nila, sinoke nila sa vinegar. Ibig sabihin, sinoke nila at sumisimbolo yan sa kasalanan ng buong mundo. Maasim, mapait, hindi maintindihan ng lasa. No? At ito ay pinainom nila kay Jesus. At nang kanya po itong, sabi niya rito, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." Parang ganito yan. Lahat ng kasalanan ng mundo, ininom ko na. At nang na-receive niya ang drink, sumigaw siya, "Tetelestai, it is finished," naganap na. Kaya sino man, sabi ng aklat ng 1, whoever believes in Him will not perish but will have eternal life forever. Hindi mawawala ang kaligtasan at kailanman din nawawala ito. Jesus Christ is the one ang may control ng ating kaligtasan. Paano mawawala ang isang kaligtasan na kontrolado ng anak ng Diyos na si Jesus? Perpekto po ito. Kanyang pag-ibig hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. Pag-ibig na walang hanggan na minsan ang ipinagkaloob sa atin. At ang epekto ng kanyang pag-ibig, araw-araw nating nararanasan sa mga buhay natin. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang situation mo, lahat ng yan temporary lang sapagkat aalisin yan ni Jesus. May kagalingan sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang po kaligtasan o salvation ng kanyang pinagkaloob. Pinagkaloob din niya ang kagalingan ng ating pisikal na katawan. Kaya kung babasahin natin ang Psalm 103 verses 2-5, ayan po ang mga benefits natin sa krus ni Jesus. Isa po diyan ay ang kagalingan ng ating pisikal na katawan. Ito po ay talagang mga benepisyong panglangit na kailanman ay hinding-hindi mawawala, hinding-hindi mabubura magkasala ka man. Am I attracting anyone to commit sin? Of course not. Of course not. But what I am trying to tell you here is, mahina pa talaga ang human nature ng tao. Na born again ka sa espiritu, ngunit ang human nature mo nandiyan pa rin, no? Pero yung spirit mo, yun na ang bagong pagkatao mo. Kaya nga sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is now a new creation. Behold, the old has passed. And behold, all things become new. It's very easy to understand and to analyze if you just wish to analyze it dearly coming from the heart. At hindi tipong nire-resist mo dahil meron ka ng kinagis ng paniwala, meron ka ng rehilyon, na yung rehilyon, it's a blunder na talagang pwedeng harangin ang kaligtasan. Hindi na po ako magbabanggit. Anyway, kahit banggitin ko niyo kilala, isang miyembro po ng kulto ang namatay. No? At siya po ay pumanaw ayon sa post ng kanyang anak dito sa FB. Sabi ko, Lord, nadagdagan na naman ng mga unsaved. Natatandaan ko kasi dati matigas talaga sila. So, it's so sad. Nagmatigas ka rito. Pag namatay ka, sa Hades ka muna. Waiting for that big day para itapon sila sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Those without Christ will be thrown there. Those who reject the gospel of grace will be thrown there. And there will be there forever and ever. Walang katapusan. It's so sad. It's so sad. Ayaw tanggapin ang paanyaya ni Jesus. Samantalang tumutok-tok na nga siya sa pinto ng ating mga puso. At sino man magbubukas, siya ipapasok. At sabay silang kakain. Magpakailan-kailanman. Ibig sabihin niya ng kanyang presensya ay nandyan lagi. Kung hindi ka pa ka-good vibes, maging ka-good vibes ka na. Click the subscribe button, share the video, share Jesus. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Kapit